Tunay na hindi lamang tayo ang nilalang na nabubuhay sa mundo dahil mula sa mga lumang puno at kagubatan ay may nakatagong mundo ng mga engkanto, diwata at isang nilalang na kung tawagin ay tikbalang. Alamin natin ang mga kwento ng tikbalang mula sa mga letter senders na sina Aljon at Hana. Ang nakabuntis kay ate. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng Sityo Bangungot. Sa totoo lang ay ngayon lang po ako nahilig sa pakikinig ng mga ganitong kwento, dala na rin siguro ng trauma sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero kahit na hindi pa masyado nakaka-recover ang aming pamilya, gusto ko pa rin ikwento ang aming naging karanasan para na rin po sa inyong kaalaman. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Aljon at tawagin niyo na lang po ang ate ko sa pangalang Monica. Graduate ako sa programang BS in Agricultural Engineering sa University of the Philippines, Los Baños. Nag-aaral ako doon ng 5 taon, taong 1987 hanggang 1992. Ang aming karanasan ay nangyari noong ako ay graduating na, samantalang ang ate Monica ay naghahanap pa lamang ng trabaho noon. Magkalapit lang kasi ang edad naming dalawa. Mahal na araw noon, walang pasok. Dapat sana ay uuwi ako sa aming bahay sa Cavite, pero napagpasyahan ng aming mga magulang na magbakasyon na lamang doon sa Los Baños. Hindi rin kasi kami yung tipo ng pamilya na relihiyoso at taon-taon rin talaga kaming nagbabakasyon tuwing Holy Week dahil nga mahaba ang araw na walang pasok. Noong una hindi pa ako pumayag dahil nga parang hindi naman exciting sa akin kung sa school ko mismo kami magbabakasyon. Isa pa, nakakasawa rin naman na pati sa panahon ng bakasyon ay nasa campus pa rin ako. Pero kalaunan, pumayag na rin ako sa kondisyon na kumpleto dapat kaming pamilya at aakyat kami sa may Mount Makiling. Nakumpleto naman kami dahil sumama si ate at ang isa ko pang kapatid na lalaki. Ipinangako rin ni mama at papa na magha-hike kami sa Makiling. Di naman po sa pangmamayabang ay may kaya ang pamilya namin kaya nabibigyan rin ng pagkakataon na mag-bonding sa mga ganitong lugar. Miyerkules Santo na noong sila ay makarating sa LB at kumuha na lamang ng hotel malapit sa dorm ko sa loob ng university. Hindi ko na lang pangangalanan ng hotel at dorm para na rin sa reputasyon ng kanilang negosyo. Good for 4 days ang stay ng pamilya ko sa hotel, kaya sulit na sulit ang bakasyon. Noong araw na yon ay nagpiknik lang kami sa Freedom Park na may nakapalibot na malalaking puno. Nga pala, first time ni ate na makapunta sa school ko dahil si mama at papa lamang ang nagatid sa akin noong una kong lumipat doon noong 1987. At saka sa Cavite rin siya nag-aral. Kaya naman manghang-mangha siya sa ganda ng UPLB at parang ayaw niya umalis sa lilim ng punong malaki sa may park. Pagkatapos noon, ay napagdesisyonan na ni Papa na magpahinga na muna dahil
Kinabukasan ay pupunta na kami sa forestry sa itaas na bahagi ng UPLB na parte rin ng bundok ng Makiling. Huwebes Santo nang nag-hike kami patung sa bundok at tila ba kakaiba na walang katao-tao sa lugar. Gayunpaman ay nagpatuloy kami dahil kabisado naman ni na Papa ang lugar dahil dito rin nagtapos ang aking mga magulang. Ang pinagtataka naming tatlo, may isang punong malaki doon na parang bago sa aming paningin. Buhat ng curiosity, ito ang dinaanan namin para may thrill na rin kesa yung dating ruta na talagang inaakyatan. Sa aming paglalakad, napansin ko na parang naiba ang aming pinanggalingan dahil nawala na yung kakaibang puno. Alam kong napansin rin ito ni Papa pero ipinagkibit-balikan na lang namin ang lahat. Naging pamilyar na rin sa amin ang daan dahil dito malapit yung sa may nililiguan na falls sa forestry. Subalit, habang kami ay nagpapatuloy sa pag-akyat, bigla na lamang nawala si ate. Hinala ko ay napaiba siya ng daan kasi dala-dala niya ang kanyang pocketbook sa aming hike. Opo, nagbabasa siya habang umaakyat. Ewan ko ba kung bakit adik na adik si ate sa pocketbook na yan. Ilang sandali lamang ay nagpakita na rin si Ate Monica. Nagbawas lamang pala siya ng tubig sa katawan at di na niya ito napigilan, kaya hindi na nakapagpaalam. Pero pagbalik niya, napansin ko na parang may sugat sa kanyang braso. Tila isang kalmot. 5 mapupulang lahid sa kanyang balat. Sabi ko kay ate, "O ate, paano ka? Bakit may sugat ka dyan?" Naggalit pa siya at sumigaw na, "Nagsasabi mo anong sugat?" Sumagot rin si Mama na wala namang sugat si ate, kaya nagtataka ako kung bakit may nakikita akong kalmot sa kanyang braso. Pagkatapos noon, nagpatuloy na kami at nakarating doon sa may falls. Doon na kami kumain at lumigo na rin matapos magpahinga ng saglit. Masaya talaga nakasama ko ang aking pamilya tuwing bakasyon kahit na napuntahan ko na rin ang lugar. Hapon na nang makauwi kami at maaga ring nagsipagtulog dahil nga pagod. Kinabukasan ay Biyernes Santo na. Nagsimba lang kaming pamilya at nagkausap-usap sa hotel. Kumain rin kami sa labas. Noong kakagat na ang dilim, nangyari ang hindi inaasahan kay ate. Umalis siya sa hotel at nagulat pa nga ako na wala siya doon. Dahil hindi naman siya lumalabas noong mga nakaraang araw kasi nga hindi niya alam ang lugar. Nagulat na lamang ako na makita siyang nakahandusay sa malaking puno sa may Freedom Park. Yung tinitingnan niya noong isang araw. Hawak-hawak niya ang kanyang pocketbook at mas dumami na rin ang kalmot at pasa sa kanyang katawan. Ginising ko siya at nagising siyang pagod na pagod at hinihingal. Puno ng pag-aalala kong tinanong kay ate kung bakit pawis na pawis siya, bakit siya hinihingal. Ano kaya ang nangyari sa kanya dahil sobrang dami ng kanyang sugat? Doon ako nagulantang sa sagot ni ate dahil sinabi niyang
Hinahalay daw siya ng isang tikbalang sa kanyang panaginip at meron daw isang tulay na parang hindi niya malagpasan kahit mabilis ang kanyang takbo. Hinahabol daw siya ng tikbalang doon at matangkad ito. Mahaba ang buhok, mukhang kabayo na may sungay. Gulat na gulat akong narinig yun mula kay ate. Hindi ko alam na may tikbalang sa school, pero alam ko yung sinasabi niyang never-ending bridge at may mga kwento-kwento rin nga doon. Sinabihan ko si ate na huminahon at agad ko siyang dinala kay Papa sa hotel. Doon ay nawalan siya bigla ng malay at tila ba nakatulog. Ibinaba namin siya ni Papa sa kama at saka ko ikinuwento ang nangyari kay ate. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ni ate at maging ako ay nagugulantang pa rin habang nagkikwento. Natigil lang kami sa pag-uusap nang marinig namin ang boses na umiiyak mula sa kwarto. Umiiyak si ate habang siya ay natutulog. Inaapoy din siya ng lagnat at pawis na pawis. Noong mga puntong yon, rinig na rinig namin ni na Papa ang binanggit ni Ate Monica. Hindi daw niya anak yun. Wala raw siyang anak na tikbalang. Wala raw siyang anak na pangit. Demonyo raw yun, kaya dapat na ilayo sa kanya. Sigaw ng sigaw ang aking ate at hindi namin mapigilan ang kanyang pagtangis. Umiiyak na rin si Mama noong mga oras na yan dahil hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Maya-maya pa ay tumahan rin si ate at tumahimik ang paligid. Agad na nag-impake sila Papa at sinabing magbibiyahe na noong gabing yun. Sa kanilang pag-iimpake, bigla kaming nagulat nang may sumilip sa bintana na isang ulo ng isang nilalang na doon ko lamang unang nakita. Yun yata ang tikbalang na sinasabi ni ate, mukhang kabayo, may sungay at may mahabang hibla ng buhok. Maitim rin ang kanyang pangit na itsura. Napasigaw kaming lahat noon at nagsimula na namang sumpungin si ate habang siya ay natutulog. Mas mainit ang kanyang balat at mas malakas ang kanyang iyak at sigaw. Pero isa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi ko anak yan." Hindi ko alam, pero sa palagay ko ay napagsamantalahan si ate noong tikbalang na yun. Bakas ito sa sugat at pasa sa kanyang katawan na ako lamang ang nakakakita. Napagtanto rin namin na tila ba namumutla ang balat ni ate at lumobo ang kanyang tiyan. Dahil dito ay siniksik na lang ni Papa ang mga gamit nila sa bag at inilagay ito sa aming sasakyan. Pinagtulungan rin naming buhatin si ate at isinugod namin siya sa malapit na ospital. Nahirapan pa kaming humanap ng bukas na center dahil nga Biyernes Santo noon at halos lahat ay walang pasok. Umabot pa kami ng Kalamba para tuluyang mapatingnan si ate. Doon ay wala pa rin siyang malay, ngunit hindi na siya maputla at wala na rin parang bukol sa kanyang tiyan. Ipinatingin pa rin namin siya at sinabi ng doktor na normal naman daw si ate. Wala naman daw kakaiba bukod sa napakataas na lagnat kaya niresitahan lamang siya
ng pampababa nito. Pagkatapos noon, nakarating na kami sa Cavite ng matiwasay. Mahimbing rin ang tulog ni ate at noong tangkang ibababa namin siya mula sa kotse ay saka naman siya nagising na umiiyak. Sinasabi niyang pangit ang kanyang naging panaginip dahil may kinakarga daw siyang isang sanggol na pangit ang itsura, kaya sinabi niyang hindi niya anak yun. Kaya ibinigay niya ito sa isang lalaki na naroroon. Subalit hinabol raw siya ng lalaki habang karga nito ang baby. Patuloy na umiiyak si ate at natigil lamang siya dahil sa pagpapatahan ni mama. Nakatulog na siyang muli noon matapos uminom ng gamot. Hindi na muling naging normal ang buhay ni ate simula noon. Bumalik na rin ako sa LB para tapusin ang nalalabing semestre, ngunit nababalitaan ko na pabalik-balik ang lagnat ng ate Monica ko. Hindi na rin siya makausap ng maayos dahil kung hindi kumakain at natutulog ay nagbabasa lamang siya ng pocketbook sa kanyang higaan. May minsan ring umiiyak daw si ate gabi-gabi at sinasabi na, "Hindi ko anak yan." Patuloy rin daw talagang lumulobo ang tiyan ni ate, ngunit kapag nagpapatingin sila sa doktor, ay hindi naman daw siya buntis. Doon na ipinayo ng kaibigan ni Papa na ipaalbularyo si ate. Kasama ako noong unang araw na dinala namin siya sa albularyo. Mayo na noong taong ring yun. Naggulat kaming lahat sa aming narinig dahil naging totoo ang hinala ko. Nabuntis ng tikbalang si ate Monica sa UPLB. Nakatira daw ito doon sa malaking puno at nagsimula daw ang lahat noong Huwebes Santo. Doon ay napagtanto ko na noong nawala si ate, ay nagalaw na siya ng tikbalang dahil nakita ko ang kalmot sa kanyang braso. Pangalawang beses na pala yun noong Biyernes Santo kung saan tuluyan siyang pinagsamantalahan nito. Umagulgol si mama sa kanyang narinig, lalo na't sinabi ng albularyo na hindi na raw ito maaagapan dahil nakuha na ng tikbalang ang totoong katawan ni ate. Ang kasama daw namin noon ay pawang huling mga alaala na lamang ni ate ang bumubuhay dito. Kaya pala panay pocketbook at tulog lamang ang ate Monica noon. Subalit hindi nagpatinag ang aking mga magulang at hindi sila naniwala sa kanilang narinig. Hanggang kasama namin si ate Monica ay ibig sabihin lamang nito na buhay siya. Umuwi kami noon na may lungkot at galit sa puso. Sana pala hindi na kami nagtungo sa lugar. Sa aming pag-uwi ay laking gulat naming nawala ang lobo sa tiyan ni ate. Nawala na rin ang kanyang lagnat. Matutuwa na sana kami nito dahil muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. Subalit sa kanyang paggising, ngumiti lamang siya sa amin at bigla nang binawian ng buhay. Nag-iyakan na ang lahat at habang ako ay nananangis, kitang-kita ko ang tikbalang na bitbit ang isang sanggol at ang katawan ni ate na walang malay. Wala akong magawa noon dahil takot na takot rin ako. Ginusto rin ni Papa na isumpa ang tikbalang
Subalit ayon sa albularyo, wala daw may kakayahan na ganoon. Simula noon ay pinagpasa Diyos na lamang namin ang lahat. Nagpatuloy rin ako sa kolehiyo na may pait sa puso dahil sa nangyari. Hanggang ngayon ay masakit pa rin talaga ito dahil hindi ko inaasahan na mawawala si ate ng ganun-ganun na lang. Gayunpaman alam kong nariyan lamang siya at nakaalalay sa amin. Alam kong masaya na siya sa piling ng may kapal kaya para sa kanya, aalagaan ko na lamang ang aking mga magulang habang sila ay matanda na at patuloy na nabubuhay. May tikbalang pala sa city. Dear Sir Jupiter, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng avid listener ng Sityo Bangungot na katulad ko. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako kung mapipili niyo po ang aking liham at karanasan. Na-discover ko po ang channel ninyo ng aksidenteng mag-play sa Spotify ang inyong podcast. Mula noon, halos inaraw-araw ko na nga ang pakikinig sa tuwing nagtatrabaho ako o habang nasa biyahe at maging kapag naglalaba o naglilinis ng bahay. Nang naubos ko na lahat ng story sa podcast, inumpisan ko naman ang pakikinig sa YouTube channel ninyo kasama na ang Kwentong Takip-Silit. Noon pa man mahilig na ako makinig sa mga English Mysteries podcast nang mapakinggan ko ang KT at SB. Nahook na ako dito. Mag-iisang taon na rin akong avid listener at nakaka-relate talaga ako dito dahil sa ilang naging karanasang kakaiba mula pa pagkabata. Noon ko pa naisumulat sa inyo at sa ngayong ako ay may time, di na ako nagdalawang isip pa. Nga po pala Sir Jupiter, nakalimutan kong magpakilala. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Hana. Ang kwentong aking ibabahagi ay naging karanasan ko noong ako'y nagre-review pa sa Maynila taong 2008 sa Espanya. Kasama ko sa kwentong ito ang aking dalawang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Eds at Erin. Bilang kaming tatlo ay probinsyana, wala kaming matutuluyang kamag-anak na malapit sa review center sa Sampaloc, Maynila. Kung kaya't kami ay naghanap ng boarding house para sa ilang buwang pagre-review bago ang board exam. Di naman kami nahirapang makahanap. Nakakita agad kami sa Pasita Street ng boarding house. May kalumaang disenyo na ang paupahang bahay na yon na yari sa kahoy at kapis. Maraming kwarto at boarders na tulad naming nagre-review din. Nasa second floor ang nakuha naming maliit na kwarto na may dalawang double deck. Nasa gitnang bahagi kami ng maliit na hallway at sa gawing kanan naman ay isa pa ring pintuan para sa iba pang boarders na nagre-review mula sa Pampanga. Bagamat may kainitan yung kwarto, nagkasya na kami sa maliliit na electric fan para maitawid namin ang purpose sa pagluwas namin. Ngunit halos 2 buwan lang ang itinagal namin doon. Unang linggo pa lang ay nakapanaginip na ako ng pulang duwende na parang umiilaw, yung bang glow in the dark.
ito ay nakalutang noon sa katapat kong double deck na halos isang talampakan lang ang laki. Ngunit di naman ako natakot sa kadahilan ng baka panaginip lang or pagod lang talaga ako. Subalit nangyari po ang kakilakilabot na experience ko doon ng minsang isang Martes. Parehong lumuwas ang aking mga kaibigan. Si Eds ay umuwi sa Taytay sa tita niya habang si Erin naman ay umuwi sa Parañaque pagkatapos magsimba sa Baclaran. At dahil sumasakit na ang ulo ko kaka-review, nagpasya akong maglinis ng sahig. Bumili ako ng floor wax at pinahid ko doon. Habang ako'y nagpupunas ng basahan gamit ang aking paa, nakahawak ako sa taas na bahagi ng double deck kung saan doon ang bed ni Erin. Doon sa dingding niya na kahoy nakadikit ang picture nilang magjowa. Yun ay graduation picture niya na ang background ay mapunong lugar dahil sa paaralan namin sa probinsya ay marami pang puno. Nakatitig lang ako sa picture nila at sa aking pagkabigla, may nakita akong imahe na animoy silhouette lang na naka-armor na dibdib at may bisig na maskulado, ngunit habang tinititigan ko ay may wangis ng kabayo ang mukha na nakatayo sa likuran nila. Naggulat ako, Sir Jupiter. Kinusot-kusot ko pa ang mata ko para kumpirmahin kung namamalikmata lang ako. Di nawala ang kabayong tao na yon, kaya nag-text agad ako kay Erin at Eds at ibinalita ko ang aking nakita. Di sila makapaniwala. Kinabukasan bumalik sila sa boarding house ngunit wala naman silang nakitang imahe sa larawan. Nang tingnan ko ulit ito, nawala na nga ang imahe. Kinagabihan matapos ang mahabang araw ng pag-review, agad kaming pumwesto sa kanya-kanyang higaan at nang akmang matutulog na kami biglang napasigaw si Erin ng "Tigwalahang!" Bumangon kami ni Eds para tanungin siya at sa aming pagkagulat nakita na rin ni Eds ang hitsura ng imahe sa picture. Nang gabi ding yun, inapoy ng lagnat si Erin. Nagpasya si Erin kinabukasan na umuwi muna ng Parañaque para dumaan na rin sa Baclaran at pabasbasan ang kanilang picture dahil napanaginipan din daw niya yung tikbalang. Habang wala siya sa boarding house, kami lang ni Eds ang naiwan. Ang common restroom ng boarding house na yun ay nasa first floor, kaya bumababa kami upang mag-CR o maligo. Isang umaga, nawalan ako ng balanse sa hagdan at muntik nang mahulog habang paakyat ako. Sa di ko may paliwanag na dahilan, Sir Jupiter, yung ikatatlong baitang ng hagdan, wari ko'y nawala sa pwesto at namali ng tapak yung paa ko kaya nagkapasa ako sa binti. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa pag-akyat ko ay nakita ko yung binti ni Eds na may pasarin. Ganun din daw ang nangyari sa kanya. Sadyang naging kakaiba yun at dahil dun hindi na kami naging komportable. Nang araw na yun, tumambay muna kami sa may hallway at nakipagkwentuhan muna dun sa kabilang kwarto ng mga taga-Pampanga. Napakababait nila, kaso madalang kaming nagkakasalubong sa bahay at noon lang yung time na nagkakwentuhan kami at kabilang na doon ang naging experience namin sa kwarto.
Bakas sa mukha nila ang di makapaniwala, ngunit di naman nila kami hinusgahan. Sir Jupiter, kinagabihan, nangyari na nga ang pagpaparamdam ng animoy paa ng kabayo na naglalakad pabalik-balik sa kahoy na sahig sa hallway at tumipigil sa tapat ng pintuan namin. Di kami makatulog ni Eds. Nakailang pabalik-balik yung mga paa ng kabayo na yon at naging iba ang init ng kwarto namin, para bang inaapuyan kami sa loob. Di na kami nakatiis ni Eds at nagpasya kaming katukin ang kabilang kwarto kahit na 12:00 na ng hating gabi. Nakiusap kami na kung maaari ay samahan muna nila kami sa kwarto namin dahil natatakot kami sa mga yabag. Sa di inaasahan, sila rin pala ay hindi makatulog dahil sa naririnig din nila ang mga yabag ng kabayo na naglalakad na pabalik-balik sa hallway. Sinamahan nila kami sa aming kwarto para magpalipas na din hanggang mag-umaga. Ngunit sa sobrang puyat, nakatulugan na namin na magkatabi kami ni Ed sa sahig. 3:00 na yon ng madaling araw nang sabay-sabay kaming nalimpungatan sa isang napakalakas na sigaw ng isang lalaki na humihingi ng tulong. "Tulong! Tulong!" Sigaw ng lalaki sa boses na hirap at parang may humahagupit sa kanya. Biglang nagsalita ang boardmate namin sa kasama niya sa dialektong Kapampangan. "Ano yun? Ba't may sumisigaw na tulong? Narinig mo ba?" Grabe ang kilabot na naramdaman naming 4, Sir Jupiter. Sa sobrang takot nga, binuksan nila ang pintuan at agad nagsitakbuhan pabalik ng kwarto nila. Pero kami ni Eds naiwan. Di kami makalabas ng pinto sa kadahilan ng parang may humahawak sa aming mga binti na hindi nakikita at di kami makahakbang. Halos maluha-luha na kami ni Eds sa takot. Agad kaming hinila ng boardmate namin ng ubod lakas para lang mailabas kami doon. Noong gabing yun, Sir Jupiter, ay sa kanilang silid kami nagpaumaga. Nakakahiyaman dahil sa abala, kinapalan na namin ang mukha namin sa sobrang takot. Di ko akalain na sa syudad ay mayroong pang ganoong nilalang. Akala ko kwentong bayan lang ang tikbalang. Di rin sila makapaniwala sa nangyari. Sobrang init nga raw sa kwarto namin, pero sa kanila hindi naman. Noon lang daw sila nakaranas ng ganoon. Kaya kinabukasan nagpasya na kami ni Eds na humanap ng bagong lilipatan. Buti na lang nakahanap kami kaagad. Hinintay lang namin na bumalik si Erin para sabay-sabay na kaming umalis. Si Erin ng panahong yun ay hindi nilubayan ng mataas na lagnat. Nawala lang yun nang pabasbasan niya ang larawan nila. Ilang araw lang lumipas, nagpaalam kami sa may-ari ng boarding house na hindi na namin tatapusin ang buwang yun at aalis na kami. Tinanong niya ang dahilan at sinabi namin yung na-experience namin. Di na pala yun bago sa kanila. Marami na rin ang pinagparamdaman ng tikbalang ngayon na mga dati din nilang boarders. Malala lang yung sa amin kasi may pananakot at naging mapanakit ang tikbalang. Sa
Sa kinatatayuan daw kasi ng bahay nila ay meron daw malaking puno doon dati. May naiwan pang araw na malaking bahagi ng ugat doon bago itayo ang bahay nila. Baka doon daw nakatira ang tikbalang at ang picture ni Erin ang naging portal. Kayo mga ka-SB, naniniwala rin ba kayo na maaaring naging portal nga ang photo ng aming kaibigan? At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Magandang gabi po sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim at sa inyo po, Sir Jupiter. Ako po ay laging nakasubaybay sa channel ninyo dahil ang inyong mga kwento ang nagbibigay antok sa akin sa tuwing ako ay matutulog. Ito rin ang nagtatanggal ng stress ko sa trabaho. Nagbabaka sakali rin po akong maitampok ang kwento namin ng best friend kong itatago ko sa pangalang Myrna. Ako po pala si Ali. Mag-best friend kami ni Myrna simula elementarya hanggang high school. Ako po ay tuksuhin dahil sa kasarian ko. Pinagtatawanan nila ako at minsan ay sinasaktan pa dahil sa pagiging bakla ko. Para bang dahil sa aking kasarian ay isa akong dumi sa lipunan na pilit nilang binubura. Masakit po at madalas ay bumababa ang tingin ko sa sarili ko dahil sa pambubuli nila sa akin. Natatanong ko pa ang sarili ko na, kasalanan bang maging bakla? Bawal ba ang maging bakla sa mundong ito? Pero mula nang maging matalik kong kaibigan si Myrna, siya ang nagiging tagapagtanggol ko sa lahat ng mga nambubuli sa akin. Doon ko nalaman na hindi naman pala lahat ng tao ay ayaw sa mga baklang katulad ko. Meron pa rin naman palang tanggap ako at ang aking pagkatao. Para po siyang si Cardo na handang sumabak sa gyera, maipagtanggol lang ako. Dahil naging malapit siya sa akin, tinanggap na rin siya ng buong pamilya ko. Itinuring siyang parang anak ng magulang ko. Pero ang masayang pagkakaibigan at pagsasama namin ay naputol ng magdesisyon ang kanyang mga magulang na tumira sila sa probinsya. Doon na siya pinag-aral ng kolehiyo sa Zamboanga. Sobrang lungkot ko na para akong namatayan nang magkahiwalay kami. Pero kalaunan ay natanggap na rin namin ang sitwasyon. Ang tanging komunikasyon na mayroon kami ay pagte-text at tawag. Noong mga panahon po kasi ngayon, hindi pa uso ang social media. Lumipas ang ilang taon. Naging abala kami sa kanya-kanyang buhay dahil mas itinuon namin ang atensyon sa pag-aaral hanggang sa nakapagtapos ako sa kolehiyo. Taong 2018, biglang tumawag sa akin si Myrna para ibalita na luluwas daw siya ng Maynila. Sobrang natuwa ako at napatalon pa dahil sa kasabikan na makita
ang matalik kong kaibigan. Ika-24 ng Mayo, taong 2018, nang kami ay magkita. Niyakap ko siya ng mahigpit, hinalikan sa pisngi, at panay ang kwento ko sa kanya tungkol sa mga nangyari sa buhay ko habang kami ay patungo sa staycation na inarkilahan namin. Dahil nga sabik kami na makasama ang isa't isa, walang minuto na hindi ako nagkikwento. Pero nagtataka ako, Sir Jupiter, dahil pakiramdam ko ay may nagbago sa kanya. Simula kasi nang sunduin ko ay hindi na siya nagsasalita. Nakikinig lang siya sa akin. Tango, iling at ngiti lang ang sagot niya sa akin. Pero inisip ko na baka pagod lang sa biyahe, kaya sinabihan ko siyang magpahinga muna pagdating namin sa hotel. Dahil na rin sa pagod ko sa biyahe, nakatulog ako pagdating namin sa hotel. Naalimpungatan lang ako nang makarinig ako na may umiiyak. Pagdilat ko, pinakinggan ko pa kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa malaman kong nagmumula ang iyak sa banyo. 3:00 na ng hapon nang mangyari yun dahil tiningnan ko ang oras sa suot kong relo. Kaagad akong pumunta sa banyo dahil sobra akong nag-aalala sa kanya. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari at bakit siya umiiyak. Tumingin siya sa akin, namugto ang mata. Tumutulo pa ang kanyang luha. Hindi siya sumagot sa tanong ko. Bigla na lang niya akong niyakap. Naisip ko na baka hindi pa niya handang sabihin sa akin ang problema niya. Kaya inaya ko na lang siya na magkape at kumain sa labas. Mula nang dumating kami sa cafe, napansin ko na pinagtitinginan na kami ng mga tao. Hanggang sa nagkakape na kami ay panay pa rin ang tingin ng mga crew. Sinabi ko na lang sa best friend ko na gandang-ganda sila sa akin kaya panay ang tingin nila. Natapos na kaming kumain at magkape kaya inaya ko na si Myrna na bumalik sa hotel. Pakiramdam ko naman kasi ay napagaan ko na ang kanyang pakiramdam. Panay ang daldal ko sa best friend ko habang papasok kami sa hotel kung saan kami naka-check-in. Nasa lobby na kami nang mapansin ko na panay rin ang tingin ng mga staff sa amin. Hanggang sa hindi na yata nakatiis ang isang staff at lumapit sa akin para tanungin kung ayos lang daw ba ako. Pagsabi niya noon ay umalis na rin ang staff na pinagtatakhan ko talaga. Kasi bakit ganun ang inasta niya? Parang nang trip lang? Pero hindi ko na lang pinansin. Pagkapasok namin ng kwarto, dumiretso si Myrna sa banyo. Humiga naman ako sa kama at nag-cellphone. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako. Nagising ako dahil sa malakas na ringtone ng cellphone ko. Nang tingnan ko, ang kaibigan po namin na si Penelope ang tumatawag. Naging kaibigan namin si Penelope noong high school pa. Naging kaklase ko pa siya sa kolehiyo. Lalo ring tumibay ang pagkakaibigan namin dahil sa binuo naming clan. Mga grupo ng texters. Nang sagutin ko ang tawag ni Penelope,
Halos sumakit ang tenga ko sa sigaw niya na, "Mams!" Yan ang tawag niya sa akin. Sinagot ko siya na bakit siya napatawag. Makapang-istorbo siya sa amin ni Myrna ay wagas na wagas. Alam po kasi ni Penelope na best friend ko si Myrna. Inaya ko rin si Penelope na pumunta sa Pasay kung saan kami naroon ng best friend ko. Pero sinabihan ako ni Penelope na ano raw ba ang pinagsasasabi ko. Kaya inulit ko pa sa kanya na pumunta na siya at hihintayin namin siya ni Myrna. Halos manlambot ako sa sinagot niya sa akin. Pakiramdam ko ay namutla pa ako sa galit sa kanya dahil hindi biro ang sinabi niya na patay na raw ang best friend ko. 2 araw na raw ang nakalilipas. Yun daw ang masamang balita na gusto niyang sabihin sa akin sa text, pero hindi niya alam kung paano sasabihin o kung alam ko na raw ba iyon. Pero dahil naiinis na ako sa kanya ng oras na yun, sinabi kong magkasama kami ni Myrna at nasa banyo pa siya naliligo. Lumapit pa ako sa banyo para patunayan ko sa kanya na naroon nga ang matalik kong kaibigan. Tatawa-tawa pa akong kinatok si Myrna sa banyo at sinabihan siya na kausapin niya si Penelope para patunayan na kasama ko siya ng oras na iyon. Ilang beses kong kinatok at kinausap ang kaibigan ko, pero nagtataka ako dahil walang sumasagot sa akin. Pero dinig na dinig ko naman ang tumutulong tubig sa gripo. Dahil walang sumasagot sa akin, kaya nag-alala ako para sa kaibigan ko. Bigla kong naalala yung nakita ko siyang umiiyak. Ang una kong sagot ay baka sinaktan niya ang sarili kaya hindi siya sumasagot. Imposible rin naman kasi nakatulog siya sa loob ng banyo. Nang buksan ko ang pintuan ng banyo, laking pagtataka ko na wala siya sa loob. Studio type lang naman ang inupahan naming kwarto kaya pansin agad kong nasa loob siya. Inisip ko na baka lumabas lang kung kaya't lumabas ako ng silid at ipinagtanong siya sa staff kung nakita ba siya. Pero gulat na gulat ako nang sinabi ng staff sa akin na wala naman daw akong kasama nung mag-check-in. Pero ipinilit ko sa kanila na may kasama ako. Dahil ayaw kong maniwala na mag-isa akong nag-check-in, bumalik ako sa kwarto at tiningnan ko ang mga gamit doon. Puro gamit ko lang ang naroon. Wala na yung mga gamit ni Myrna na alam kong naroon din dahil katabi lang ng mga gamit ko. Nanlalambot akong binalikan ang pakikipag-usap kay Penelope. Sinabihan ko siya na magkita kami, na agad naman siyang pumayag dahil sa sobrang pag-aalala sa akin. Bago pa kami magkita ni Penelope, pinuntahan ko muna ang pinagkapihan namin ni Myrna. Nagbabaka sakali akong natatandaan nila ako nang magkape roon. Pero dahil nga kakaiba raw ang kilos ko, kaya natandaan ako ng mga staff. Pinatunayan nila sa akin na mag-isa lang akong pumasok sa cafe at mag-isa rin daw akong nagkape kahit 2 ang in-order ko. Panay raw ang tingin nila sa akin ng oras na yun
dahil ang saya-saya ko raw at nakikipagkwentuhan. Pero wala naman daw akong kasama. Litong-lito na ako at halos sakupin na ako ng lungkot. Ayaw kong maniwala sa sinabi ni Penelope na wala na ang matalik kong kaibigan. Pero hindi ko naman maipaliwanag ang nangyari sa akin, lalo na at may nagpapatunay na mag-isa lang ako sa lahat ng oras na pag-aakalang kasama ko si Myrna. Inaya ko si Penelope na samahan akong pumunta ng Zamboanga. Dahil sa awa na rin niya sa akin, sinamahan ako. Kinausap ko na lang ang mga pamilya namin na pupunta kami sa Zamboanga ng araw na yun. Ipinagpaalam ko si Penelope sa pamamagitan ng pagtawag sa magulang niya. Dahil kilala naman ako ng pamilya ni Penelope, kaya tiwala sila sa akin. Nang makabili kami ng tiket ng eroplano, agad kaming lumipad. Dahil may contact naman ako sa pamilya ni Myrna, kaya nasundo agad kami sa airport. Panay ang sabi sa akin ng tiyuhin niya na sumundo sa amin na tinatawagan daw nila ako. Pero hindi raw ako sumasagot ng tawag. Grabe ang pagtataka ko dahil wala naman akong natatanggap na tawag maliban kay Penelope. Pero nang tingnan ko ang aking cellphone, doon ko lang nakita ang napakaraming missed call ng pamilya ni Myrna. Pagdating namin sa bahay nila, halos mawalan ako ng lakas nang makita ko ang mga tao. May tolda, maraming upuan, mga bagay na nakikita sa isang lamay. Hindi ko na mapigil na pumatak ang luha ko. Pagkapasok ko sa sala kung saan naroon ang kabaong ng kaibigan ko, una kong nakita na may nakatayo sa ulunan ng kabaong. Nakita ko ang kaibigan ko. Hindi ako maaaring magkamali dahil siya talaga ang nakita kong nakatayo doon. Gusto ko pa sanang tanungin ang pamilya na kung paanong sasabihin nila na patay na ang kaibigan ko kung naroon siya at nakatayo. Halos hihimatayin ako. Napakapit lang ako kay Penelope. Nang tanungin ako ni Penelope kung ayos lang daw ba ako, hindi ko alam ang isasagot ko. Tiningnan ko ang larawan ni Myrna na nasa ibabaw ng kabaong. Siya talaga yun. Picture niya yung naroon. Pero nung tingnan ko uli ang nakatayo sa ulunan ng kabaong, wala na siya. Dali-dali akong lumapit sa kabaong para tingnan kung sino ba talaga ang nakahiga sa loob nun. Doon na ako magulgul dahil ang kaibigan ko talaga ang naroon. Nakahiga siya at parang napakalungkot ng kanyang mukha. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Tita, ang nanay ni Myrna. Nang mahimasmasan ako, saka ko tinanong si Tita kung ano ang ikinamatay ng kaibigan ko at bakit biglaan naman. Ang sagot sa akin ni Tita, natagpuan daw ni Tio Ronaldo ang katawan ni Myrna sa ilog. Tumatakbo si Tio Ronaldo habang tinatawag sila. Ang sabi raw nito ay nalunod si Myrna. Doon po ako nagtaka
dahil marunong lumangoy ang kaibigan ko, kaya paano siyang malulunod? Isang gabi po, pinagpahinga muna ako ni tita sa kwarto. Dahil na rin sa pagod at puyat, dahil wala pa akong tulog, kakabantay sa lamay ng kaibigan ko. Hanggat maaari nga ayoko sanang matulog pero bumibigay rin ang aking katawan. Nang makatulog, ay nanaginip ako. Tinatawag ako ni Myrna. Nakasuot siya ng itim na damit. Dahil kaibigan ko siya, hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Dinala niya ako sa ilog. Hindi na siya nagsasalita. Pagdating namin doon, may itinuturo siya sa akin, parang may gusto siyang sabihin. Dahil isip ko ng isip sa kung ano ang gusto niyang ipakita. Nagising akong pawis na pawis kahit nakatapat naman sa akin ang ventilador. Kinabukasan, nagpasama ako kay Penelope sa ilog kung saan sinasabi nila na natagpuan ang katawan ni Myrna na walang buhay. Alam kong may gustong sabihin sa akin ang kaibigan ko. Sinamahan din kami ng kapatid ni Myrna sa ilog. Pagdating namin doon, agad kong tiningnan ang gilid ng ilog. Naghahanap ako ng bagay na pwede kong makita. Naniniwala kasi ako na hindi magpapakita sa panaginip ko si Myrna kung wala siyang gustong iparating. Hinanap ko rin ang parte ng ilog na itinuturo niya sa akin. Hanggang sa makita ko ang isang salawal na halos manikit na sa gilid ng bato. Kinusot ko pa ito sa tubig para makita kung anong klaseng panloob ito. Sinasaway pa ako ni Penelope dahil kung ano-ano raw ang ginagawa ko. Pero biglang kumabog ang dibdib ko nang makita ko ang nakaburdang initial ni Myrna sa salawal. Agad kong dinala sa nanay niya ang salawal at tinanong kung kay Myrna nga ba ito. Sinabi ni tita na kay Myrna nga ang salawal na yun. Tinanong pa niya ako kung saan ko raw nakuha. Pareho kaming kinutuban ni tita na hindi pagkalunod ang dahilan ng pagkamatay ng kaibigan ko. Sinabi ko na kay tita na paimbestigahan ang pagkamatay niya at sinang-ayunan naman niya ito. Matapos ang libing, saka ko tinanong kay tita kung nasaan ang sinasabi nilang Ronaldo na siyang nakakita sa bangkay ni Myrna sa ilog. Pero ang sabi ni tita, hindi na raw niya nakita ang kapatid kinabukasan matapos nitong ituro ang katawan ni Myrna. Lalo akong kinutuban ng hindi maganda sa taong yun. Nasa Maynila na ako at patuloy pa rin ang pangungumusta sa kaso ng kaibigan ko hanggang sa ibalita sa akin ni tita ang mga lumabas sa investigasyon. At hindi nga po ako nagkamali. May penetration na nadetect sa ari ni Myrna at may trace din na nabugbog din siya sa tiyan at nakitaan din ng namuong dugo sa ulo niya. Hindi rin po nagtagal ang paggamit ng hustisya para sa kaibigan ko dahil ang mga ebidensya ay tumuturo kay Tio Ronaldo. Mayroon ding lumitaw na saksi na nagpatunay na talagang ang lalaking yun ang gumahasa at nakapatay
sa matalik kong kaibigan. 5 araw matapos naming maipakulong ang taong pumatay kay Mirna, muli siyang nagpakita sa aking panaginip. Sa oras na yun, nakasuot na siya ng kulay puting damit. Nakangiti na siya at maaliwalas na ang kanyang muka. Nakaramdam ako ng lungkot. Kaya nasabi ko sa kanya na, bakit naman niya ako iniwan? Nagulat ako dahil sa panaginip ko ay kinausap na niya ako at sinabing, dito lang ako, Bes. Hinding-hindi kita pababayaan. Babantayan kita. Salamat sa lahat at mag-iingat ka. At iingatan kita. Nasa punto ako ng pamamaalam sa kanya nang biglang may gumising sa akin. Pagdilat ko, nakita ko si Mama. Sinabi niya na nasa sala raw si Penelope at binibisita raw ako. Alam ko po, Sir Jupiter, na sinusubaybayan ako ni Mirna dahil ilang beses na rin po akong muntik ng madisgrasya at alam kong siya ang nagliligtas sa akin. Hindi na po ulit siya nagpapakita sa panaginip ko. Alam ko po na masaya na siya sa piling ng lumikha. Sobra ang pasasalamat ko sa kanya dahil siya ang kaibigan na labis ang suporta sa akin. Siya rin ang nagsabi sa akin na magpakatotoo lang ako. Siya rin ang naging daan kaya natanggap ako ng pamilya ko at ang aking pagiging isang bakla. Masaya na rin ako dahil nawala man si Mirna sa akin. May Penelope pa rin akong naging matalik ko ring kaibigan mula noon. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagkakapili ng aking kwento. God bless po sa inyong lahat.